Hi guys! Welcome back to the Coffee Coder, your chill spot for learning programming one sip at a time. Ako nga pala si Justin Renset Velasco, and today we are diving into iteration control structures sa Java. So, kung beginner ka pa lang sa coding, sit back, relax, and let's brew some knowledge together. Sa video na ito, ang goal natin ay una, maunawaan ang iba't ibang klase ng iteration statements sa Java. Pangalawa, magamit ang loops sa pag-solve ng basic programming problems. At pangatlo, makagawa ng sarili nating loop-based program na gumagana at tama ang logic. Bago tayo mag-umpisa, ano nga ba muna ang iteration? Ang iteration ay ang proseso ng pag-uulit ng isang set ng instructions or yung code na tinatawag natin. Sa programming, ginagamit natin ito para hindi na paulit-ulit isulat ang parehong code. Halimbawa, kung gusto mong mag-print ng hello world ng 5 beses, di mo na kailangan gumamit ng system.out.println ng 5 beses. Gamit ang loop, pwede mo na itong isulat na lang ng 1 beses na lang. Tapos, uulit na siya ng automatic. Ito ay sobrang useful sa mga tasks katulad ng pagbilang, pag-check ng listahan, o pag-process ng data. Sa Java, may 3 main types ng loop. While loop, ginagamit kapag hindi mo pa alam kung ilang ulit mo gagawin ang isang code. Do while loop, katulad ng while loop pero siguradong mag-execute kahit 1 beses ang isang code. For loop, ginagamit kapag alam mo na kung ilang beses mo gustong i-run ang code. Bukod sa loops, meron din tayong mga tinatawag na branching statements. Meron tayong 3 nito: break, continue, at return. Ginagamit ito para makontrol natin ang flow ng isang loop. Ang while loop ay isang loop na inuulit ang code habang true ang condition. I-check muna niya ang condition bago siya mag-run. Meron itong syntax na while, ang keyword na nagsasabi na maglo-loop tayo, open and close parenthesis na sa loob nun ang condition na chine-check bago mag-run, at sa loob ng open and close curly brackets ang block ng code na uulit habang true ang condition. For example, kailangan mo ng 5 piso pero ang nasa wallet mo lang ay puro tig 50 piso. Hanggat hindi pa 5 ang bilang mo, hindi ka titigil sa pagbilang. At kapag kinode natin siya, ito ang kakalabasan. Una, nag-declare tayo ng variable na tinawag nating count at sinet natin ito sa 1. Ibig sabihin, ang magiging value ng count sa umpisa ng loop natin is 1. Pangalawa, gamit ang condition. I-check niya kung ang count na variable na nilagay natin is less than or equal 5. Kung true ang condition na yun, ipiprint niya ang value ng count na variable natin. Tapos naglagay tayo ng count, 2 plus sign na nag-i-indicate na i-increment natin yung variable na count para madagdagan yung value ng count kada ulit ng loop. At ito ang magiging output niya. Count is 1, count is 2, count is 3, count is 4, at count is 5. Ang do-while loop ay katulad ng while loop, pero ang kaibahan ay mag-e-execute muna bago mag-check ng condition. Kahit false agad ang condition, magra-run pa rin siya at least once. Meron itong syntax na do. Ito
mga nagpapaumpisa agad sa execution ng code. Open and close curly brackets, sa loob nito ang block ng code na gagawin muna. At gumamit din tayo ng while condition, ibig sabihin, tsaka lang i-check kung uulit pa ang block ng code na nakalagay sa do block. For example, kumain ka ng cake, tapos pinilang mo kung sa pang ilang slice ka ng cake na busog. Tapos, nabusog ka sa pang 5 slice. So, ibig sabihin nun, ginawa mo muna yung action, which is yung pagkain ng cake. Then, na-check yung condition later, which is yung kung hanggang nabusog ka na. At kung ito-turn natin to into a program or code, ito ang kakalabasan. Una, nag-declare tayo ng variable, which is yung count. Ito yung magiging count ng slice ng cake. At sinet natin ito sa 1. At nasa loob ng do block ang code na i-execute. Sa loob ng do block, ilagay natin yung system.out.println count is, tapos yung bilang na magiging count ng slice. Tapos gumamit tayo ng increment para sa count na magdadagdag ng isa kada loop. At saka niya ita-check kung ang count ng slice ba is less than or equal sa 5. At ito ang magiging output niya. Common mistakes sa paggamit ng do-while loop. Una, nakakalimutang ilagay ang semicolon sa dulo ng while at condition. Importanteng malagyan muna natin ito ng semicolon dahil kung wala ito, hindi ma-execute ng maayos o ng tama ang program. Pwede din itong magresulta sa error. Pangalawa, hindi ina-update ang loop variable, kaya nagkakaroon ng infinite loop. Kadalasan, ginagawa nating comment ang isang program statement o yung code na ginagamit natin kung hindi pa kailangan. Kadalasan, nagre-resulta sa infinite loop o walang hanggang pag-execute ng isang code. Pangatlo, walang malinaw na condition kung kailan titigil ang loop. Mahalagang i-double check natin kung ang condition natin ay maayos at may hangganan. Ang for loop naman ay ginagamit kapag alam mo na kung ilang ulit mo gustong i-run ang isang code. Ito ang pinaka-organized na loop dahil sa lahat ng parts, simula, condition, at update ay nasa isang line. Meron itong syntax na for. Sa loob ng open and close parenthesis ay merong tatlong part: initialization, condition, at update expression. Initialization, ito ay kung saan mag-i-start yung loop natin. Condition, ito yung i-check kung magpapatuloy pa ba ang loop. At update, ito ang magpapabago ng loop variable. For example, meron kang checklist na naglalaman ng 5 tasks. At kada task, merong bilang. Task number 1, task number 2, and so on hanggang task number 5. At kailangan mo itong tapusin mula sa task number 1 hanggang task number 5. At kapag natapos ka na sa task number 5, ikaw ay titigil na. Ibig sabihin, sa for loop, meron kang initialization kung saan mag-i-start ang loop, condition kung saan titigil ang loop, at update kung ano ang gagawin mo pagtapos ng ulit ng isang loop. At kapag i-code natin ito ang kakalabasan. Sa code na ito, ang initialization part ay ang I is equal to 1. Ibig sabihin, mag-i-start ang loop sa number 1.
Ang condition naman ay I is less than or equal to 5. Ibig sabihin, ang loop ay titigil na kapag ang naging value na ng variable I is 5. At ang update expression naman natin ay increment ni I variable. Ibig sabihin, kada ulit ng loop at madadagdagan ng isang beses ang variable I. Ang next na itatackle natin ay ang branching statements. Ang branching statements ay ginagamit para kontrolin ang flow ng isang loop. Meron itong tatlong type. Ang una ay break. Ang break ay ginagamit upang mapatigil ang isang loop. Parang timer, kapag tumama na sa specific time o time limit ang oras, titigil na siya. Ang next na branching statement natin ay ang continue. Ginagamit ito para mag-skip ng isang code o current iteration. Parang sa way ng pagbabasa ng story, meron tayong tinatawag na skimming. Ito yung pag-skip ng mga hindi importanteng detalye sa story. Ang pangatlong type ng branching statement ay ang return statement. Ang return ay ginagamit para bumalik sa method at magbigay ng isang value. Thanks for watching mga ka-coffee coders. Sana may natutunan kayo today about loops and control structures sa Java. And if you enjoyed this tutorial, don't forget to like, comment, and subscribe to the Coffee Coder for more chilling programming lessons. Hanggang sa susunod na video, keep coding and keep sipping.